adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw probinsya ning Negros Oriental. Kini si Judan Empeño ug aniana ang mga nagunang balita lukop dakbayan sa Bayawan. Sa atong unang balita, nagkatigom ang mga kabatan-una ning dakbayan alang sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan. Sa detalye kay Oliver Tasa. Subay sa kasaulugan sa Linggo ng Kabataan 2024, ang dakbayan sa Bayawan SK Federated pinanguluhan ni Edelbert Bolchador nagpahigayon og mga aktibidades nga may kalambigitan sa mga kabatan-unan sa nagkalaing-laing barangay. Gani ang highlight sa maong aktibidad ang coastal cleanup diin gipartisiparan kini sa nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno ug mga pribadong organisasyon. Human sa coastal cleanup, nagpahigayon usab og mga padula sa masatag ug war, dakpanay baboy, bayanihan challenge, basketball og billiards. Gihimo ang awarding pagkagabi uban sa live band aron isip dugang paghatag og laing kalingawan sa kalihukan. Gikan sa Media Bureau, kini si Oliver Tasa. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Upat ka mga proyekto gikan sa lokal nga pangagamhanan ang gibubo ngadto sa barangay Nangka. Kung unsa ni nga mga proyekto atong sayran kay Ninyo Untal. Upat ka mga proyekto ang gi-turnover kaniadtong September 11, 2024 sa barangay Nangka ning Dakbayan. Naguna niini ang ilang multi-purpose hall nga diin malipayong gidawat ni Kapitan Juan Jan Alcantara ang amahan sa nahisgutang barangay. Personal kini nga gitambungan sa amahan ning Dakbayan, Honorable Mayor John T. Raymond Jr. diin sa iyang administrasyon, iyang plano nga makahatag og mga proyekto sa matag barangay. Gani duyog sa mga opisyalis sa barangay Nangka, gi-turnover usab ang duha ka FMR kun farm to market road sa City Ondol og Sitio Hinaki diin magamit kini sa mga mag-uuma sa maong barangay. Gikalipay usab sa mga lumulupyo sa barangay Nangka ang padayong paghatag og pagtagad ni Mayor Raymond sa mga kabataan ug ilabi na usab sa mga ginikanan nga aduna na kini hapsay og limpyong pasilidad mao ang ECCD Montessori Type Daycare Center diin hugot nga gisuportahan sa opisina sa CSWD pinanguluhan ni Mrs. Marcheta Tuale. Ang maong proyekto ilabing gipasalamatan sa amahan sa barangay nga ang mga plano niya sa iyang paglingkod isip kapitan suno sa plano ni Mayor Raymond sa iyang administrasyon. First of all, Mayor, thank you kaayo sa mga suporta nga imong gihatag sa among barangay. Ang atong mga katawhan sa Nangka murabag lami na pug kay ilang gawas sulod sa atong barangay ba. Unay dako kay namong kalipay na hiluna gyud. Yes. Moabot ang panahon nga dili na magkalapok ang akong mga senior citizen. Murag tawhay na gud already road na ilang dalan nga at least karon especially ang atong mga farmers di na sa wayang o kanin di sa inaki gamay-gamay na ilang gasto sa ilang paghakot sa ilang mga produkto. Before ang kaning mga farmers na to, suhol ni sila I think mga 60 to 70 per bag per sacks, no? So karon dako gud kay ang savings na dako kay kapasalapatan sa atong mga farmers dili. Sa ato pong Montessori dako kayo katabang sa atong mga kids nga at least komportable pud ang ilang pag-eskwela. Once again, thank you very much, Mayor. Sa laing bahin sa susamang adlaw, malipayong gitimbaya ni Mayor Raymond ang mga grupo sa mga senior citizen sa barangay Nangka diin maghatag kini og bugas isip advance Christmas gift agig pahalipay sa mga lola og lolo sa nahisgutang barangay. Gikan sa Media Bureau, kini si Ninyo Untal, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Sa dugang kalambuan, 2,000 ka mga mag-uumaning dakbayan ang nakadawat og ayuda gikan sa probinsya. Sa report, atong dawaton pagbalik kay Oliver Tasa. Setyembre 11, 2024, gidagsa sa mga mag-uuma nga apektado sa miaging El Nino ang pagpanghatag sa ayudang bugas gikan sa panudlanan sa probinsya ning Negros Oriental pinaagi ni Gobernador Manuel Chaco Sagabarria ug kini gipahigayon sa Bayawan Norso Arena. Ang maong ayuda sa bugas hugot nga gisuportahan ni Mayor John T. Raymond Jr., mga konsihales ug sa opisina sa pang-agrikultura ning Dakbayan pinanguluhan ni Engineer Kenneth S. Artes. Sa maong kalihukan, nagmalipayon ang 2,000 ka mga benepisyaryo sa ayudang bugas kay kini dakong ikatabang kanila ilabi na nga nagpabiling gihapong taas ang presyo sa bugas ug sa uban pang mga palaliton sa merkado. Ako di ay si Jocelyn Ayunting, taga Lapay, Barangay Dawis. Ang akong maistorya ni kabahin ani nga subsidy kuan kayo dako kay ikatabang namo nga mga farmers tungod kay
dako kayo may kuan epekto atong taas bang panahon sa tag-init. So dako jud kay gikatabang ang gibuhat nila ni Mayor Jack og ni Governor sa Garbaria sa amo karon. Bisan pa man sa ka-crowded pero worth it man pod ang among paglinya. Governor, salamat gid kayo sa inyong gipahigayon nga pagtabang sa mga katawhan sa mga labi na gyud namong mga farmers sa bukid. O gang Mayor Jack Raymond po, Mayor, salamat kaayo sa ini nga programa. Dako gyud ni kay katabang namo sa panahon nga dili pa mi karon kaani. Ibayaw-bayawan, kita ang bayawan. Gikan sa Media Bureau, kini si Oliver Tasa, Ibayaw-bayawan, kita ang bayawan. Mga lumulupyo sa Barangay Suba nakadawat og mga baboy gikan sa lokal nga gamhanan. Ang detalye sa atong pagbalik. Have you ever taken notice why you are getting easily sick more than ever before? Or is it one of your loved ones or your friends? Asking this question is our doorway to survival and better health. Deteriorating environment means deteriorating individual and community health. The World Health Organization has been informing the world that more than 100 diseases and injuries worldwide are linked to environmental factors such as air, water, and soil pollution, chemical exposures, climate change, and ultraviolet radiation. By the number, 12.6 million of global deaths in 2012 are associated with unhealthy home and work environment. The impact and burdens of these diseases hit the Philippines thrice as much. The Philippines is one of the developing countries which is a sufferer of the so-called triple burden of disease. Due to these three conditions. 1. The Philippines has a high number of persons with communicable diseases. 2. The rate by which these communicable diseases are rising high. 3. The Philippines is also one of the highest rated countries in terms of being disaster prone. This September 19, 2024, a Thursday, at 2 o'clock in the afternoon, Bayawan City intends to shed light on these health issues as the city celebrates the World Environmental Health Day with the rest of the world. Please find time to celebrate with us. Everyone is invited. People from the government, from private institutions, from any household, the religious, and the lay people. Come and unite with the province's Development Management Officer, Mrs. Cristita Gloria, who will give us useful health information for health protection. Come and believe through the words and wisdom of the only child of a Hamiling Bayawanon, who is now the manager of the Drawing Room, a Singapore-based art gallery, and a fighter for the environment, Miss Miguel Cadapan, the keynote speaker who keeps saying, "Maigaganda ang buhay." Come and support as the leadership of the current administration articulates Bayawan City's bolder steps in facing environmental challenges. Come and be better equipped to face these challenges with the city and the rest of the world. Ibayaw-bayawan, kita ang bayawan! Welcome back og sa atong dugang balita ilalom sa Animal Dispersal og Livelihood Support Program sa Dakbayan ang pagpanghatag og kahayupan isip suporta sa katawan aron aduna sila'y dugang income. Gani ni adtong Setyembre 12, 2024, 15 ka mga kwalipikadong benepisyaryo gikan sa Barangay Suba ang nakadawat og usa ka baboy plus usa ka sako nga feeds ang matag benepisyaryo. Tumong niini nga padakon ang maong bigal nga baboy ug padaghanon may tungod sa moabot nga panahon gikinahanglan nga iuli ang pipila ka bahin sa mga anak niini ngadto sa lokal nga gamhanan aron ihatag usab sa uban pang mahimong benepisyaryo. Pinaagi niini nga programa dagan ang makatagamtam ug makatabang kini pagpauswag sa ekonomiya sa dakbayan ug ilabi na makatabang usab kini isip dugang panginabuhi sa katawhan. Sa kasagsagan sa hagupit sa bagyong Ferdy gikan ni adtong adlawng Biyernes hangtod Sabado, personal nga gibisita ni Mayor John T. Raymond Jr. ang pipila sa mga evacuation centers ug high-risk areas sa dakbayan aron pagkumusta sa sitwasyon sa katawhan. Tagsa-tagsa niyang gibisita ang mga evacuation centers o gikumusta ang kahimtang sa mga evacuees. Wayunong usab ang pagmonitor ni Mayor Raymond kauban ang personal sa CDRM sa pagbantay sa sitwasyon sa dakbayan panahon sa bagyong Ferdy. Gani usa sa iyang gibisita ang high-risk area sama sa Sitio San Ramon, Barangay Poblacion ug ang mga lumulupyo sa Barangay Ubos duol sa Bayawan River.
Adlawng Sabado ni gawa sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Ferdy diin sa susamang adlaw gianunsyo usab sa CDRRM nga aduna nay pagkunod sa lebel sa tubig sa Dakbayan. Ang Bagyong Ferdy ang ikaunom nga bagyo nga nisulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Ug sa dugang kalambuan, congratulations sa atong Dakbayan sa Bayawan, ilabi na sa City Agriculture Office may tungod usa ang programa niini nga Agricultural Development Center ang pasok sa 18 finalists sa Galing Puok 2024. Ug mo kato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Kini si Judan Impenyo, dagang salamat ug maayong adlaw.